Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng high school gusto ko lang ipaalala sa inyo ng paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fanmade lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan niyo ang ganitong kwento, please pa-like na ating video at pa-follow na din sa ating Facebook page na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisa na natin ang chapter 148 ng International League. Nagpapalitan nga ng puntos ang dalawang kupunan. Ngunit, dahil sa usay na ipinapakita nitong si Michael sa laban, nagagawa nilang mapahirapan ang kupunan ng Shouko at napapanatili nila ang kalamangan dito. Nalabis na ikinabahala talaga nitong si Ayako. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Shouko ang bola at tinadala na ito ni Ryota papunta sa kanilang basket. Mga kasama, huminaon lang tayo. Huwag kayong masyadong mataranta sa laro. At oo, 1 minuto na lang ang natitira para sa unang half na ito. At 5 pa ang lamang na ating kalaban. Pero kahit na ganun pa man, alam ko magagawa nating mabawi yan bago matapos ang unang half na ito. Kaya naman, kumalma lang kayo mga kasama. Atin pa din naman ang laban na to. Ngayon, humanda na kayo. Dahil gagawa ulit tayo ng puntos dito. Yan ang sigaw ni Ryota. Habang itong si Ayako naman ay napasigaw na din ng malakas. Ryota, magmadali na kayo. Tandaan nyo, lamang pa sila. At 51 seconds pa ang natitira para sa laro. Kaya naman, kailangan nyo na makapuntos dito. Yan ang sigaw ni Ayako na naging dahilan para agad na i-dribble ni Ryota ang bola papunta sa kanilang basket. Nang bigla itong binantayan ng maipit ni Kaoru at Katsumi. At talaga namang hinaharas nila ito ng gusto upang hindi nito madala ang bola papunta sa kanila. Shouko, tayo naman ang pupuntos ngayon at gagawin natin ang lahat upang makapuntos lamang dito. Yan ang sigaw ni Ryota. Sige kulot, gagawin natin ang lahat para makapuntos. Huwag nating hayaan na mapigilan nila tayo. Yan naman ang sigaw ni Hanamichi. Habang si Katsumi naman ay biglang lumayo kay Ryota at tiniba na nila ang kanilang diskarte. Kaya naman, nagwa one-on-one na si Kaoru at Ryota. Ano na nangyari sa inyo, Kaoru? Parang kinakabahan na ata kayo ngayon Anyari, bakit hindi nyo na ako inaharas ngayon? Baka naman natatakot na kayo sa opensa namin. Yan ang sabi ni Ryota. Gawin mo na ang lahat para makapuntos, Bansot. Dahil gagawin ko din ang lahat para matipensahan ka lamang. Yan naman ang sabi ni Kaoru. Nang biglang umatake si Ryota sa depensa ni Kaoru. Subalit, agad din naman itong nadepensahan ng maigpit ni Kaoru. Buisit, kahit siya na lang nagbabantay sa akin, nahihirapan pa din ako sa kanya. Kailangan ipasa ko na agad ang bola. Dahil kailangan na naming makapuntos agad. Yan ang sabi ni Ryota sa kanyang sarili. Sabay pasa ng bola papunta kay Rukawa. At nangawak na ni Rukawa ang bola, agad naman itong binantayan ni Tochiya. Nang biglang nagulat si Tochiya, dahil biglang tumalon si Rukawa at tumira ng isang tres. Ano? Tumira siya agad? Papasok kaya yan o hindi? Nakakaasar, binigla niya ako sa pagtira niya na yun Hindi ko agad siya nagawang pigilan. Pero sana hindi pumasok ang tira niya na yun. Yan ang sabi ni Tochiya sa kanyang sarili. Ha? Isang tres ang pinakawalan ni Rukawa? Mas pinili niyang tumira sa tres kaysa sa makapuntos ng sigurado. Pero sana naman ay pumasok ito para hindi ito masayang. Yan naman ang sabi ni Fujima sa kanyang sarili. Habang ang bolang itinira ni Rukawa ay sumablay sa kanilang basket. Patay! Mintis ang tira! Naloko na! Delikado na kami dito. At kapag nakuha pa ng Ryukufu ang bola, siguradong mahihirapan na kami dito. Yan ang sabi ni Maki. Nang biglang nagulat ang buong manlalaro sa loob ng court. Dahil biglang tumalon ng napakataas si Hanamichi at kinuha nito ang rebound. Sabay pasa ulit ang bola papunta sa nagkat na si Rukawa. Hoy Soro! Sa pagkakataon na to, siguraduhin mo nang hindi masasayang ang bolang yan. Dahil kapag yan nagmintis pa, ipinapangako ko sa'yo na babatukan talaga kita. Yan ang sigaw ni Hanamichi. At nangawak na ni Rukawa ang bola, agad naman itong tumalon at takmang titira ng isang jump shot. Gunggong ka talaga. Alam ko naman na kaya mong kunin ang rebound. Pero salamat pa din dahil nagtiwala ka. At sa akin mo pa rin ipinasa ang bola. Ngayon, sisiguraduhin ko na may papasok ko na ang bolang ito. Yan ang sabi ni Rukawa. Sabay tumira ng isang jump shot. At sa pagkakataon na to, wala na nakasabay pa sa kanya. Kaya naman, nagawang maipasok ni Rukawa ang kanyang jump shot sa kanilang basket. Na naging dahilan para maibaba na nila sa 3 puntos ang kalamangan ng Ryukufu sa kanila.
na ikinatuwa talaga ng buong manonood. Ayos! 3 puntos na lang ang lamang ng Ryukufu at konting oras na lang ang natitira para sa laban na to. Ang usay niyo, Shouko! Pati na din kayo, Ryukufu! Binigyan niyo kami ng laban na tatatak talaga sa kasaysayan. Isang laban na hindi namin malilimutan sa buong buhay namin. Yan ang sigawan ng mga manonood. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Ryukufu ang bola at dinadala na ito ni Kaoru papunta sa kanilang basket. Habang binabantayan nito ng maigpit ni Ryota. Mga kasama, huwag kayong magpapa-apekto sa ginawang play ng Shouko. Focus lang tayo at bago matapos ang unang half na to, dapat natin masigurado na tayo pa din ang nakakalamang sa kanila. Ngayon, humanda na kayo mga kasama. Dahil tatapusin na natin ang unang half na ito na tayo ang nakakalamang. Yan ang sigaw ni Kaoru. Sige, subukan mo Kaoru kung kaya mo. Tandaan mo, nandito ako sa harapan mo. At hindi na uubra pa sa akin ang ginawa mong pag-atake kanina. Dahil sa uling segundo na to, kukunin na namin ang bola sa inyo kahit na anong mangyari. At kami ang makakalamang sa unang half na ito. Yan ang sabi ni Ryota. Habang sa ilalim ng basket naman ay nagigit-gitan sila Akagi at Hikaru. Humanda ka Akagi, dahil pupuntusan kita. At ako ang gagawa ng huling puntos at hindi ang mga kasama ko. Yan ang sabi ni Hikaru. Habang pinupwesto ang sarili laban kay Akagi. Gawin mo lahat ng gusto mo Hikaru. Pero ito lang ang sasabihin ko sa'yo. Mas pabor sa amin kung ikaw talaga ang pupuntos Hikaru. Dahil madali na lang para sa amin na mapigil ang opensa kung ikaw ang gagawa ng puntos. Yan naman ang sabi ni Akagi. Sa kabilang banda naman, si Michael at Hanamichi ay parehong nagigit-gitan rin sa ilalim ng basket. Pero sa pagkakataon na to, mas nakakalamang na si Michael kumpara kay Hanamichi. Kaya naman, nasa likuran lang ni Michael itong bida natin. Loko tong golden na buhok na to ah. Ako ang pinupwestuhan. Mukhang siya ata ang kukuha ng huling puntos nila. Kailangan ko siyang matalo para hindi sa kanya may pasa ang bola. Yan naman ang sabi ni Hanamichi sa kanyang sarili na biglang sumigaw si Michael. Kaoru, ipasa mo na ang bola sa akin dali! Habang maganda pa ang posisyon ko laban sa pulang buhok na to. Yan ang sigaw ni Michael. Habang si Rukawa naman ay biglang may napansin na kakaiba. Sila Michael at Hikaru ang kumukuha ng bola. Huwag mong sabihin na silang gagawa ng huling puntos. Pero parang may mali talaga. Dahil hindi pwedeng si Tochiya itatayo lamang dito at walang gagawin. Dahil walang kwenta ang mga team nila kung hindi din naman siya papakinabangan sa huling segundo ng laban na to. Ah, alam ko na. Ngayon, nalaman ko na binabalak ninyo. Ang tatlong ito na sila Hikaru, Michael at Kaoru ay ang mga dikoy lamang. At ang totoong kukuha ng bola ay si Tochiya o kaya naman itong si Katsumi. Ngayon, alam ko na ang plano nyo Ryukufu. Yan ang sabi ni Rukawa sa kanyang sarili. Habang si Kaoru naman ay biglang ipinasa ang bola papunta sa nagkat na si Tochiya. At nang hawak na ni Tochiya ang bola, bigla naman siyang naharangan ng mabilis ni Rukawa na ikinagulat talaga ng uso ni Coach Eri. Ano? Na-check ni Rukawa ang play na gagawin natin? Patay! Nayari na! Hoy Tochiya! Huwag niyo nang isipin pa ang plano natin! Dahil nabasa na ni Rukawa ang gagawin nating plano! Ngayon, ipinapaubaya ko na sa inyo ang huling segundo na to! Umaasa ako na makakagawa kayo ng puntos! Sige Tochiya! Alam kong kaya mo yan! Yan ang sigaw ni Coach Eri na naging dahilan para maging seryoso na si Tochiya at mag one-on-one na sila ni Rukawa. Sabi ko na nga ba, sa'yo mapupunta ang bola. Ngayon, ikaw laban sa akin na ang ganap at dito na tayo magkakasubukan. Dito na natin malalaman kung sino nga ba talaga ang mas mahusay sa ating dalawa. Ngayon Tochiya, simulan mo na umatake at simulan na natin ang huling laban natin para sa unang half na ito. Yan ang sabi ni Rukawa. Hindi na ako magtataka kung nahulaan mo ang plano namin dahil kanina ko pa ito inaasahan. Hindi naman kita magugustuhan na kalaban kung hindi mong malalaman na ako ang gagawa ng puntos. Kaya naman, inaasahan ko na to Rukawa. Ngayon, umpisa na natin ang masayang laban na to. At dito ko na ibubusan lahat ng lakas ko. Kaya naman Rukawa, wag mo akong bibiguin. Ipakita mo din ang buong lakas mo. Yan naman ang sabi ni Tochiya. Sabay atake ng sobrang bilis sa kanang depensa ni Rukawa. Subalit, agad din naman itong nadepensahan ng maigpit ni Rukawa. Nang biglang nag-spin move si Tochiya sa kaliwa ni Rukawa. Subalit, laking gulat ni Tochiya dahil biglang nabasa ni Rukawa ang gagawing spin moves nito. Kaya naman, napigilan ni Rukawa ang spin moves ni Tochiya. Ano? Nabasa niya ang spin moves na gagawin ko? Buisit, ayaw niya talaga akong palagpasin. Napakaseryoso nitong si Rukawa. Kailangan may gawin ako para makapuntos kami. Yan ang sabi ni Tochiya sa kanyang sarili. Ano na Tochiya? Yan na ba talaga ang Tochiya na nakilala ko? Parang hindi mo na ata kaya. Pagod ka na ba Tochiya? Una ha pa lamang ito pero parang nangihina ka na. Sige na, umatay ka na. Pero ito lang sasabihin ko sa'yo.
hindi ka makakalusot sa depensa ko. Yan ang sabi ni Rukawa na naging dahilan para mahirapan ng husto si Tochiya sa depensang ginagawa sa kanya ni Rukawa. Nang biglang huminto si Tochiya, sabay tumalon at tumira ng isang napakabilis na jump shot. Nalabis na ikinagulat ni Rukawa. Ano? Huminto siya tapos biglang tumira ng isang napakabilis na jump shot? Patay na. Ang bilis ng kanyang tira. Ang akala ko talaga ay pipilitin niyang makalusot sa depensa ko. Papasok kaya yung tira niya o hindi? Pero sana naman hindi pumasok. Yan ang sabi ni Rukawa sa kanyang sarili. Habang ang bolang itinira ni Tochiya ay hindi nga pumasok sa kanilang basket. Shouko! Ang rebound! Kunin niyo dali! Kailangan niyo makuha yan dahil lamang pa sila ng 3 puntos sa atin! Yan ang sigaw ni Ayako. Ryokufu! Kunin niyo ang rebound! At huwag niyo ibibigay ang bola sa Shouko! At kapag nakuha niyo ang rebound, panatiliin niyo na lang ito sa kamay ninyo hanggang sa maubos ang oras para tayo ang makalamang bago matapos ang unang half na ito. Yan naman ang sigaw ni Coach Cherry. Habang sa ilalim ng basket naman ay agad na tumalon sila Hikaru at Takagi para kunin ang rebound. Akin ang rebound, Hikaru! Dahil hindi ko hahayaan na makuha niyo ang bola. Yan ang sigaw ni Akagi. Hindi ako papayag na makuha niyo ang rebound. Kaya naman, sa amin lang itong bola. Yan naman ang sigaw ni Hikaru. Nang biglang tumalon ng napakataas si Hanamichi. Tumabi kayong dalawa dyan. Dahil ang rebound na to ay para lamang sa akin. At ikaw, Hikaru, manahimik ka na dyan. Dahil hindi kami papayag na kayo ang lumamang sa unang half na ito. Yan ang sigaw ni Hanamichi. Sabay kuha ng rebound sa itaas. At nang nakuha na ni Hanamichi ang rebound, agad niya naman itong ipinasa papunta kay Rukawa. Rukawa, may oras pa! Bilisan natin! Kaya pa nating maitabla ang score sa kanila! Yan ang sigaw ni Hanamichi. At nang hawak na ni Rukawa ang bola, agad din naman itong binantayan ng mahigpit ni Tochiya. Rukawa, hindi kita hayaan na makalusot sa akin! Yan ang sabi ni Tochiya. Habang si Rukawa naman ay hindi pinansin si Tochiya. Bagkos, bigla nitong inatake ng mabilis ang depensa ni Tochiya. Dahil nagmamadali na ito at kaunting oras na lang ang natitira para sa kanila. Kailangan madala namin ito sa aming basket. Dahil kaunting oras na lang ang natitira para sa amin. At lamang pa sila ng 3 puntos. Kaya naman, kailangan namin makapuntos dito. Yan ang sabi ni Rukawa sa kanyang sarili. Habang inaatake ang depensa ni Tochiya. Subalit, sa pagkakataon na to, sobrang ganda din ang depensang ginagawa ni Tochiya kay Rukawa. Kaya naman, sobrang nahihirapan si Rukawa na makalusot dito. At dito na nagtatapos ang Chapter 148 ng International League.